Yung mga kahugas, kain tayo. Ito nga palang ulam namin dito sa restaurant. Kasama na to sa kontrata namin mga kahugas. Itlog, tapos kalabasa, tapos may seaweeds mga kahugas. Ito yung pampaalat ko. Nilalagay ko sa itlog o kaya kanin. Pagsasabayin ko lang kainin. Ito mga kahugas. Tapos sinabawang toge na may mga gulay. Araw-araw ganito ang food dito. Hindi nawawala yung itlog mga kahugas. Kasi yan yung logo ng aming resto dito sa Korea. Pagkatapos ko nga pala mag-almusal mga kahugas, ganito na yung ginawa ko. Nagtimpla na agad ako ng pansabaw sa jjigae. Yun ay usong-uso dito sa Korea mga kahugas. Mga gulay yun tapos sasabawan yan. Yan ipapansabaw yung ginagawa ko. Hinahalo-halo lang yun mga kahugas. Pagsasama-samahin. May mga timbang. Busy-busy nga pala. Kahit umaga pa lang mga kahugas kasi nga December ngayon. Sobrang dami ng customer dito sa aming restaurant. Kaya hindi kami nababakante. Marami pa akong mga susunod na gagawin yan mga kahugas. Tinatanggal ko lang yun isa-isa sa mga plastic. Ayan, ibubuhos yan mga kahugas sa malaking kawali. Ganyan lang siya gawin. Ganyan ang pagtimpla niyan. Tapos ilalagay ko na lang yan sa tong pagkatapos mga kahugas. Yung tong parang tupperware na malalaki mga kahugas. Doon ko yan ilalagay. Ito yung bodega namin mga kahugas. Dito ako kumukuha ng mga ingredients. Kapag inuutosan ako nung aming kwadyangin. Malit lang ito mga kahugas. Dito yung mga mantika, bigas, asukal. Mahirap nga pala yan sa umpisa mga kahugas kasi nga wala akong kasamang Pilipino dyan. Ako yung kauna-unahan dyan sa aming resto dito sa Korea na EPS sa kinuha nila. Kaya wala akong mapagtanungan. Pero kahit pa paano nakasanayan ko na rin nung tumagal na ako ng konti. Ito nga pala ay galbitang mga kahugas. Yan ay karning baka na nasa pack. Tapos isa-isa mong tatanggalin yung mga karne. Ilalagay mo dyan sa mangkok. Parang mangkok na yan mga kahugas. Tapos babawasan mo lang ng sabaw. Ayun na mga kahugas. Ulit-ulit lang yan. Pero marami yan mga kahugas. Yun yung nakakapagod. Pero tuloy lang dahil nasa abroad. Basta para sa pamilya. Lagi magsisikap.